Basahin ko po ang Genesis chapter 27 verse 1 to 7. Si Isaac ay matanda na at halos hindi na makakita, kaya pinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Pumunta ka sa parang at mangaso. Ihuli mo ako ng hayop at tutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca, samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Kaya't nang umalis ito upang sundin ang bili ng ama, tinawag ni Rebecca si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi ng iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng hayop at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay." Magandang gabi sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis chapter 27 verses 8 to 12. "Kaya't ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipaghahanda ko siya ng pagkain gustong-gusto niya at ipakain mo sa kanya upang ikaw ang mabigyan ng basbas bago siya mamatay." Ngunit sumagot si Jacob sa kanyang ina, "Balbon po si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ng aking ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo. Susumpain niya ako sa halip na basbasan." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Good evening po sa inyong lahat. Ang aking babasahin ngayon ay Genesis 27:13 at 18. Sumagot ang ina, "Hayaan mong sa akin tumalab ang anumang sumpa niya. Basta sumunod ka, anak. Ako na ang bahala. Kumuha ka ng kambing." Kumuha nga si Jacob ng kambing at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong-gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na katabi sa bahay. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahiboy, binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Esau. "Ama," sabi niya, "sino ka ba?" Tanong nito. Genesis chapter 27 verse 19 to 24. "Ako po si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kainin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan na ninyo pagkatapos." "Napakadali mo naman yatang nakahuli," tanong ni Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong muli si Isaac, "Ikaw ba talaga si Esau? Lumapit ka nga rito nang matiyak ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya'y hinawakan ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Wika ni Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo rin tulad ng kay Esau. Pabasbasan na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Amen. Good morning mga kapatid. Have a blessed day everyone. Nandito po muli tayo sa pagbabasa ng ating daily devotion mga kapatid. Ang basahin ko po ulit ay ang Genesis chapter 27 verse 25 to 30. Ang sabi dito, "Then I said, My son, bring me some of your grain to eat, so I may give you my blessing. Jacob brought it to him, and he ate, and he brought some wine, and he drank. Then his father Isaac said to him, Come here, my son, and kiss me. So he went to him and kissed him. When Isaac caught the smell of his clothes, he blessed him and said, Oh, the smell of my son is like the smell of a field.
that the Lord has blessed. May God give you heaven's dew and earth's richness, an abundance of grain and new wine. May nations serve you and peoples bow down to you. And may the sons of your mother bow down to you. May those curse you be cursed, and those who bless you be blessed. After Isaac finished blessing him, and Jacob had scarcely left his father's presence, his brother Esau came in from hunting. Amen po. God bless po everyone. Shalom. Book of Genesis chapter 27 verse 31 to 36. Nagluto rin siya ng masarap na pagkain at dinala niya ang kanyang ama sa sinabi niya, Ama, bumangon po kayo, kumain ng pinangaso ko para basbasan niyo po ako. Nagtanong si Isaac sa kanya, sino ka? Sumagot siya, ako po si Esau, ang panganay ninyong anak. Nang marinig ito ni Isaac, nanginig siya at sinabi, sino kaya ang unang nung nangaso at nagdala rito sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kainin iyon nung dumating ka. Ibinigay ko na sa kanya ang aking basbas at hindi ko na siya mababawi. Pagkarinig ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, niloloko ako ng nakakabatang kapatid mo at nakuha niya ang basbas ko para sana sa iyo. Sinabi ni Esau, pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala, Jacob ang pangalan niya. Kinuha niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya basbas para sa akin. Pagkatapos nagtanong siya, Ama, wala na po bang naritirang basbas na para sa akin? Amen. Book of Genesis, chapter 27, verse 37 to 40. Sumagot si Isaac, Anak, ginawa ko na siyang amo mo. Ginawa ko na rin alipin niya ang lahat ng kamag-anak niya. Binigyan ko na siya ng pagkain at alak. Wala na akong mabibigay sa iyo, anak. Nagmakaawa na rin si Esau sa tatay niya. Tay, isa lang po ba talaga ang blessing mo? I-bless mo din ako, tay. At umiyak pa si Esau. Sabi ni Isaac sa kanya, makinig ka. Wala nang hamon para sa iyo galing sa langit. Malayo sa matatabang lupa ang titirhan mo. Mabubuhay ka sa pakikipaglaban at magiging alipin ka ng kapatid mo. Pero pag nagrebelde ka, makakalaya ka sa kontrol mo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 27. Binasbasa ni Isaac si Jacob, pero yung verse kong napunta sa akin is verse 41 to 46. So, basahin po natin. Hinapuutan ni Esau si Jacob dahil sa basbas na ibinigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay siya, papatayin ko si Jacob. Pero nabalitaan ni Rebecca ang balak ni Esau, kaya ipinatawag niya si Jacob at sinabi, ang kuya mong si Esau ay balak kang patayin para mawala ang galit niya sa iyo, kaya makinig ka sa sasabihin ko. Tumakas ka at pumunta sa Haran, doon sa mga kapatid kong si Laban. Doon ka muna hanggang mawala ang galit ng iyong kuya at makalimutan na niya ang iyong ginawa sa kanya. Ipapasundo na lang kita roon kapag hindi na siya galit sa iyo. Hindi ko hayaang mawala kayong dalawa sa akin, baka isang araw magpatayan kayo. Pinapunta ni Isaac si Jacob kay Laban. Ngayon, sinabi ni Rebecca kay Isaac, nagsasawa na ako sa buhay ko dahil sa mga asawang Hityo ni Esau. Kung ang magiging asawa ni Jacob ay taga rito rin, lang sa isang babaeng Hityo, mabuti pang mamatay na lang ako. Amen po.